Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Ann, nakita mo ba si Brent kanina? Kung may mahina pa sa bulong, ay iyon ang ginawa ni Mia na pagtatanong sa classmate at best friend niya. Kasalukuyang nagdidiscuss ang teacher nilang si Miss Amora ng talambuhay ni Beethoven. Hindi gusto ng teacher ng ingay sa klase. Makarinig nga lang ito ng huni ng ibon na dumadapo sa bintana ng silid-aralan ay naguhurimentado na. Binubugaw ang mga ibon ng lesson plan nito. Si Ann naman ay halatang hindi nahagip na pandinig ang sinabi niya kahit na magkatabi sila. Nakaharap ang mukha nito sa guro at pinipilit ituon ng buong pansin sa sinasabi nito. Kinalabit niyang muli ang kaibigan sa tagiliran. Kunot noong napalingon naman ito sa kanya. Bakit? Anas nito. At mabilis na ibinalik kay Miss Amor ang mukha. Hindi agad nakuhang ulitin ni Mia ang tanong. Hinihintay niya ang paglingon ni Miss Amor sa kabilang row. Dahil kapag nahuli sila nito na nagdadaldalan, tiyak na katakot-takot na sermon ang aabutin nila ni Anna. Hindi pa naman ito marunong tumanggap ng kahit anong paliwanag. At kapag nagsimula na ito magsermon, tiyak na damay na ang buong klase. Miss Amora was a terror teacher. Amora. She rolled her eyes and played her nose. Sinayang lang nito ang apelyido. Niwala naman itong kaamor-amor sa mga estudyante. Kung sa bagay, kung ganito ba naman kasungit ito, talagang walang manliligaw dito kahit na ang janitor. Inihilig niya ang ulo kay Anna nang makitang sa kabilang row na nakatuon ng pansin ni Miss Amora. Nakita mo ba si Brent? Pumasok kaya siya? Pailing na sumagot si Anna ni hindi siya nilingon. Hindi. Inihilig niya ulit ang ulo rito. Anong hindi? Hindi mo siya nakita o hindi siya pumasok? Tinapik siya nito sa kamay. Takot na mahuli. Hindi ko siya nakita. Anas nito. At huwag kang makulit. Baka mahuli tayo ni Miss Amora. Hindi kasi siya nag-beach sa akin. Tulad sa isang klama na nakadama ng panganib na may kukuha ng pearls nito, agad na napatikom ang bibig ni Mia. Nagtama pa ang mga ngipin niya. Pakiramdam niya ay lumulukso ang puso niya sa kaba. Nakaharap na sa row nila ang matandang dalagang teacher. Nakatuon sa kanya ang paningin ni Miss Amora. Pero nagpatuloy ito sa pagleleksyon. Nakahinga siya ng maluwag. Ang akala niya ay simula na ng ikatlong digma ang pandigdig. Gayon din si Anna. Narinig niya ang pagbugan nito ng hangin. Umayos siya ng upo at pinilit na humarap sa klase. Baka sa susunod ay hindi na siya palaring makalusot. Palihim niya sinulya pa ang relo. Puno ng pagkainip ang paghingang pinakawalan niya. 15 minutes bago pa magbela. Sa lahat ng subjects, ang pinakaayaw niya ay history. Sinundan niyon ay mathematics. Here was one thing she didn't, couldn't, and wouldn't understand. Bakit kailangan pa nilang pag-aralan ng buhay na may buhay? One day, she wanted to have her own beauty shop. Well, hindi katulad ng sa mami niya. Bigger, primera klase. Iyong tipong magkakaroon ng branches all over the world. She grinned at that. That was too big a dream. Anyway, wala namang tax ang mangarap. Gusto niya magkaroon ng shop na famous
sa pagpapaganda ng mga babae at lalaki. It could be a multi-purpose shop, beauty shop, sleeping salon, and derma clinic. Anything para sa pag-overhaul ng mukha at katawan ng mga taong gustong gumanda. It is a good business. Walang taong hindi gustong gumanda. Pangalanan kaya niyang Human Overhauling Center. Napangiti siya sa naisip. At kapag dumating ang panahong matupad ang pangarap niya, hindi naman niya magagamit ang kasalukuyang dinidiscuss ni Miss Amora. Hindi naman interesado ang mga tao kung ano ang itsura ng buhok ng mga namatay ng tao sa history ng mundo. O di kaya ng mukha ng mga ito na sa pagkakaalam niya ay puno ng puting pulbo. Who cares kung ano itsura ng buhok ni Beethoven o ni Mozart? O kung paano nila na-compose ang mga dakilang tugtugin nila. Mas interesado ang mayamang customers niya sa chismis at iskandalo ng kapwa nila mayaman. Kung sino ang mistress ni ganito at ni ganon. Kung kaninong negosyo ang nalugi at umunlad. O di kaya ay gagayahin ng buhok ni ganito at ni ganoong celebrity. Celebrity, pagdiriin niya. Sa modernong panahon, like Kim Basinger's or Princess Diana na ang buhok ang ginagaya ng lahat. Hindi ni Beethoven. Ang tanging magawa ng mga musika ng mga ito ay ang pumaylang lang sa loob ng malaking shop. Centralized ang music, soft and classy. But she would rather have a jazz music. So anong layunin ang itinatakal ni Miss Amora? At bakit kailangan pang i-discuss sa klase iyong mga namayapa na? Let the dead rest in peace, for goodness sake. And here was another one she couldn't comprehend. Algebra, math, trigo, in short, figures. Kung bahay pa si Dayo Pantus, may lamang ay na-assassinate na ito ng mga taong katulad niya. Aba, maraming beses yan itong binigyan ng sakit ng ulo. As in literal na sakit ng ulo. Dahil sa hindi niya maintindihan mga problem solving. At anong gagawin ng algebra sa buhay niya? Hindi naman siya maloloko, lalo na pagdating sa kwentahan ng pera. Besides, most of her problems were guys. Kung papaano itataboy ang mga manliligaw nang hindi sasama ang loob sa kanya. Natatakot siyang pagkatapos niyang dispetsahin ng mga ito ay baka abangan siya sa paglabas ng kitlase at kidnapin. Masosolba iyon ng to the 10th power whatsoever? Napailing siya. Definitely not. Muli ay sinulyapan ni Mia ang relo. 10 more minutes at makakaalis na ako dito. Kating-katin na ang kamay niya, naggalawin ng pager. Hindi niya alam kung pumasok si Brent. At ni hindi malang ito nag-page sa kanya ngayong umaga. So I want you to listen very carefully to this excerpt of Beethoven's Ninth Symphony. Ani ni Miss Amora. May isinalang itong tape sa cassette player na nasa ibabaw ng mesa nito. She rolled her eyes and gritted her teeth. Talagang sasagarin ni Miss Amor ang bawat segundong natitira sa klase nito. Napapitlag si Mia nang maramdaman ang pag-vibrate ng pager sa bulsa na kanyang palda. Sinamantala niya ang pagkakataon habang nakapikit na pinakikinggan ni Miss Amor ang isinalang nitong tape. Kinuha niya sa bulsa ang pager at ipinasok sa bag na nakapatong sa kanyang armrest. Mula sa loob niyon ay binuksan niya ang message. Ay, salamat. Bulong niya. Galing kay Brent ang message at napatingin muna siya kay Miss Amor bago binasa iyon. Hey Dala, sorry hindi ako nakapasok eh. My tummy aches so bad. How I wish you here. I'll try to call you when you get home. Love you. Brent was her boyfriend. They were SIC's popular couple. At alam ni Mia na hanggang sa sandaling iyon ay marami pang girls na naiinggit na siya ang naging girlfriend ni Brent. Why? Brent was the most popular guy in campus. Basketball star. Last year, Jay is king of the night.
Bukod pa sa pagiging pill-am nito, na talaga namang super cute pakinggan sa lahat ng mga girls ang namimilipit itong Tagalog. Oh well, sore na lang sila. Siya ang type ni Brent at hindi naman ito lugi sa kanya. Popular na siya bago pa ito dumating sa SIC. Ay, may sakit ang dal ko. Paungol na yung bulong kay Ana habang ibinabalik sa bulsa ang pager. Dahil iyon ang tawagan nila sa isa't isa. Miss Herrera! Dumagundong ang tinig na iyon sa buong klase. Patay. Noon lang niya napansin na nakahinto na pala sa pagtugtog ang nakasalang tape. Automatiko siyang napatayo. What was the question, Mama? Dalangin niyang sana ay hindi siya nahuli nito. Wala pa akong tanong, Miss Herrera. Tinig pa lang ay gusto ng manlambot ng mga tuhod ni Mia. Now, here's the question. How Beethoven was able to compose the symphony despite the fact that he was deaf? Tumingin ito sa kanya. Maya-maya ay mahabang katahimikan ang pumailanglang. Maririnig kahit na may bumagsak na karayom. Papaano nga ba? Napalunok siya. Nag-iintay kami, Miss Herrera. Ani ni Miss Amor na nasa mukha ang kinakitaan ng pagkainip. Humalikip-kip ito, kaya lalo siyang napalunok. She paced the whole class, gave them her famous asset, her Mona Lisa smile. Mama, well, I believe that Sir Beethoven was born to be a musician and that God gave him that special gift despite the fact that he was deaf. She paused dramatically for effect and again to smile. Then she continued. And I also believe that every one of us has our own gift given by God and it's just waiting to be discovered. That's all, Mama. Hindi napigilan ng mga classmate niya na magpalakpakan sa kanyang sagot. Alin na lang sa dalawa. Tama ang sagot niya o kakampi niya ang buong klase. Thank you. Aniya habang panay ang bawa, left and right. At wave ng kamay na tila candidate sa Miss Universe. Kalokohan! Ano ng tinig na pumababaw sa gitna ng mga cheering. Ano? Sandaling nahinto si Mia. Sa kanya ba'y pinapatukoy iyon? Mabilis siyang lumingon sa likuran. There was an oh-hush in the classroom at lahat, pati na si Miss Amor ay napalingon sa likurang iyon. Mr. Montalban, ano ng guro? Ngumiti ito nang makita si Andrew. Enlighten us, please. Ma'am, Beethoven wasn't born deaf. Ani ni Andrew, ni hindi malang tumatayo sa pagkakaupo. So he knew what notes and instruments sounded like. At tulad din ng iba pang mga composers, kinakabisado nila sa isipan ang tunog ng bawat mga nota before they wrote it down. Also, he would put his head on the piano when he played. Kabisado na niya kung anong bawat nota sa pamamagitan ng mga vibration. Napataas ang isang kilay ni Miss Zamora. Nasa mukha ang kasiyahan. Very good, Mr. Buntalbo. Very good. You got additional 5 points in your card. Iyon lang at bumalik na ito sa table. Tinanggal sa pagkakaplag ang cassette player. Ibig sabihin ay tapos na ang klase. Test on Monday. Anunsyo nito bago walang lingod lumabas ng classroom. And that was that. Naiwan nakatayo pa rin si Mia. I don't believe this. She raised her hands in the air. Pagkatapos ay napaupo siya. Anne gave her a rounded eye look of sympathy. Kalokohan. Umuulit sa kanyang isipan ang sinabing iyon ni Andrew. That jerk, pinahiya niya ako.
and in front of the whole class. Aniya sa sarili habang umaahon ang pagkamuhi rito. Nilingon niya ito. Diretso ang tingin nito sa kawalan. He was tapping his pen against his notebook. Puno ng kumpiyansa sa sarili. At bago ito tumayo, ay humarap ito sa kanya. Kahit naka-shades ito, ay alam niyang sa kanya nakatingin. Ngumiti ito. At pagkatapos ay isang salot ang ibinigay sa kanya bago ito lumabas ng classroom. Yun ay hindi niya makakalimutan ang pangyayaring iyon. Hindi niya makakalimutan yun. Never ever. Bulong niya. Lumipas ang ilang sandali. Ay, kakainis talaga oh. Nanggagiliti pa rin na sabi ni Mia. What gave him the right to make fun of me? Yung barahin ako at ihiyain sa buong klase? Hindi naman niya kailangan sumagot pa, di ba? Time na nga eh. Hindi na magkokomento si Miss Amor dahil oras ng dismissal. Bakit ba lagi nila nakikipag-compete sa'yo si Andrew ha? Tanong ni Anne habang nilalaro sa ketchup ang prize. Dahil insecure siya. Gigil pa rin niyang sabi. Parang hindi naman eh. Alam naman nating lahat na mahusay sa music si Andrew. Barumbado nga lang at mahilig nga lang sa barkada. Sana nga presidente siya ng Glee Club eh, kung tinanggap niya alok ni Ma'am Angelus. Ang tinutukoy nito ay ang head ng music department. Ay di sana sa music na lang siya nagpasigat. Relax Mia, ano ka ba? Hindi pa katapusan ng mundo no? Tinapik siya na kaibigan. Paano ba ako magre-relax ha? Naiirata ako sa tuwing maalala ko yung ginawa niya kanina. Nakatitig siya sa hawak na burger. Iniisip na nakapalaman sa pagitan ng mga buns si Andrew Montalvo. At saka ayun kinagat at nginungaya-nguya ng pinong-pino. Napatikhim siya na. Speak of the devil. Napanguso ito sa likuran. Napalingon agad siya. Natanaw niya sa glass door na papasok sa kantin si Andrew. Inubos niya ang coke in can na iniinom. Tara na Ana. Akma siyang tatayo. Ngunit bago siya tuluyang makatayo, ay agad niyang binagsak ang sarili pabalik sa silya. Teka nga lang, bakit nga pala ko aalis? Napakabit balikat si Ana. Dahil tapos ka na mag-snack? Nakangiting sagot nito. Hindi. Iisipin ng lokong yun na iniiwasan ko siya. Na I feel inferior dahil naisa niya ako kanina. Kaya let's stay. Huwag mo siyang titingnan, Mia. Huwag. Utos niya sa sarili. Sandali. Ani ni Ana nang may maalala. Mabuti pa nga lumbas na tayo. Ha? Bakit naman? Kasi si Chris eh. Ang tinutukoy ni Ana, ang boyfriend nito. Nasa akin kasi yung assignment niya sa LPL eh. Kailangan na niya. Hindi ako aalis dito. Sabi niya. Dahil iisipin ng Andrew na niya na dumating lang siya, ay aalis na ako. Iisipin niya na loser ako. Pero Mia, kailangan ni Christian ang, then go ahead, iwan mo ako. Sure ka? Kunot noon tanong ni Anne bago tumayo. Tumango lamang siya habang hindi mapigilan ng sarili na hindi habulin ng tingin si Andrew na nakapila sa counter. Tama na nga iyan. Masyado mong pinapatanda ang sarili mo eh. Ani ni Anne habang ibinabalik ang mga gamit sa baga. Tingnan mo ang pagkakakunot ng noo mo. Maaga kang magkakarinkles niyan. Sukat doon ay agad niyang pinalansya ang noo. Natakot siya sinabi ng kaibigan na, o siya sige na, umalis ka na. Okay, see you. Bye. Paalam niya. Pagkatapos ay hinagilap niya ang straw sa wala ng laman na lata ng coke. Kunwari umiinom siya roon habang ang sulok ng mga mata ay lihim na sinisipat si Andrew. At na makitang patungo ito sa kinaroroonan niya, ay agad niyang itinuwid ang tingin sa straw. Naramdaman niya ang pagdaan nito sa kanyang likuran nang masuklay ng braso nito ang kanyang buhok.
Kung sinasadya nito iyon ay hindi niya alam. Ngunit naging dahilan iyon ng biglang pagtatayuan ng mga balihibong pusa niya sa buhatok. Napataas ang kanyang mga balikat sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Alam niyang pumesto ito sa mesang hindi kalayuan sa kanya. At alam din niya na malapit na siyang kabagan sa kakasipsip ng hangin sa loob ng empty can. Napilitan siyang tumayo upang magtungo sa counter upang bumili ng panibagong kakainin. Andrew point of view. Lihim na sinundo ng tingin ni Andrew ang bawat kilos ni Mia. 2 mesa lang ang layo niya sa prinsesa. At ngayon ay pabalik na ito sa pwesto galing sa counter. May dala itong chippy at chocolate. Mia Herrera. Mia. Inulit niya sa isipan ang pangalan ng prinsesa. How much she had and hadn't changed in the last years. Kay bilis ng paglipas ng mga taon. Ang dating batang kalaro ay 60 na ngayon at campus figure. Well, kahit naman noong elementary sila, ay talagang lagi nang tumatawag ng pansin si Mia. She was pretty cute. At nitong dalagitan na, ay wala iyong ipinagbago. She had grown to be a beautiful young lady and lovelier than ever. Pantay balikat ang tuwid na makintab na buhok. Wala na ang dating bangs. Ang mga mata ay tila lagi nang aakit kung tumingin. She had a small upturned nose na lalo nagpamukhang supladita rito, which she already was. Her lips full and sensual. Tila lagi nang aakit na hagkan. Her smile was her best asset. Tila may misteryong nakatago sa tuwing ngingiti ito. No wonder she was so popular with the male population in the campus. Marami ang naghahangad na maging girlfriend ito. But she was still a stubborn brat he had known. Iyon ang tawag niya rito noong mga bata pa sila. Siya lang ang tumatawag dito ng ganon sa kabila ng pinaiksilang iyon na pangalan niya. He thought he looked like an angel. She walked like an angel's walks. It was a line from old song. It applied to her really. But she was, in fact, a devil in disguise. Samantala, Mia point of view. This is ridiculous. Ani ni Mia sa sarili at inalapag sa tray ang kabibili lang na chippy. It's now or never, bulong niya. Kung hindi siya tatayo upang kumprontahin si Andrew Montalvo, ay baka maubos niya ang lahat ng pagkain sa kantina. Kahit kailan talaga ay visit sa buhay niya ang lalaking ito. Ngayon ay kasama na ni Dayo Panto si Andrew sa ipapa-assassinate niya. Dapat ay nasa 3rd year college na si Andrew. Una sa kanya ito ng 3 taon. Ngunit ang pagkakaalam niya ay nagsimulang magloko ito noong nasa 2nd year high school ito at siya mismo ay nasaksihan ng isa sa mga kapilyuhan nito. Hustong napadaan sila ng mga classmate niya sa high school building at mula sa bintana ng physics room ay narinig nilang nagalit ang teacher. Nahuli si Andrew na nagpresent na experiment ng isang classmate na babae. Napahinto siya sa tapat ng wooden jalousie windows. Nakita niya na lapitan ito ng teacher at pagalitan. Subalit, hinawakan ni Andrew ang braso ng teacher, then blow her a kiss. Nagtawanan ang buong klase. The teacher's eyes and old maid grow wide in horror. Nakadampot ng folding umbrella mula sa kung saan at akmang ihahampas kay Andrew. Subalit nakaiwas ito at tumalon sa table. Pagkatapos ay kumanta at sumayaw. Kumembot-kembot pa ito sa likod ng teachers. While the class cheered, the girls were fascinated. Nagpupuyos naman sa galit ang naiskandalong maestra at lumabas ng classroom. Ipinatawag ang mother ni Andrew ng prinsipala. At nang hindi dumating si Fernie sa SIC, Andrew was suspended for 1 week. Hindi na ito muling pumasok sa klase.
Ayon sa kwento ni Diding, ang tiyasmosang pamangkin ni Lupi na siyang lagi nakakarinig ng serpon ng mother ni Andrew mula sa bahay nito, marami itong failing grades. Ngunit alam naman niyang hindi bobo si Andrew. Ang hindi lamang niya alam ay kung bakit pinapabayaan nito ang pag-aaral at nagloloko. Siguro ay dahil iyon ang taon na tuluyang hindi na umuwi ang papa nito. Nag-enroll ito na sumunod na pasukan, subalit hindi rin nagpatuloy. Sa buong taon na hindi ito nag-aral ay wala itong ginawa kundi mapagbarkada at mag-standby sa mga mall sa Trinidad. Pagkatapos, nag-aral ulit ito. Pareho na sila na second year dahil umulit ito sa halip na isummer ang back subjects. Naging classmate lang sila nitong senior na silang pareho. Nagpakawala ng mahabang paghinga si Mia. Pagkatapos ay nilingon si Andrew. Nakatitig ito sa pagkain. Nilalaro iyon ng tinidor. At bago siya tumayo, ay nagpakawala muli siya ng paghinga. Kumukuha ng lakas ng loob. Pagkatapos ay lumakad patungo sa mesa nito. Napalunok siya nang huminto sa tapat ni Andrew. Iniintay niya na tumingala ito sa kanya. Alam niyang alam nito na naroroon siya sa harap nito. Ngunit tila wala itong balak na tingilain siya o i-acknowledge ang presensya niya. Abala ito sa pamimili ng mga hotdog bits sa macaroni na nasa harap. So okay, wala kang balak i-acknowledge na nasa harap mo na ako ha. Marahang napabugkas siya ng hangin sa iritasyon. She knew for sure Andrew wouldn't look up without provocation. Hoy, finally, sabi niya. Tumingin sa kanya si Andrew. Bahagyang napahugot ng marahang paghinga si Mia. And why was her heart suddenly pounding like as if she ran a marathon? Nararamdaman niya ang maliliit na butil ng pawis na namumuo sa ibabaw ng kanyang upper lip. Oh hello, feeling Miss Universe? Sabi nito. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng dulo ng kanyang tenga sa sinabing iyon ni Andrew. At ikaw ano? Feeling genius? Sagot niya dito. Wow! Sabi nito na nakangisi. Galit na si Minnie oh. Minnie Mouse. Iyon ang panukso sa kanya ni Andrew noong mga bata pa sila. Paano ba naman ay malalaki ang dalawang ngipin niya sa harap noon? Pero naayos na iyon. Salamat sa braces. Besides, habang nagdadalaga siya, ay naging tugma na ang mga iyon sa iba pang ngipin niya. She had in fact a close-up smile teeth, modesty aside. She could feel her blood pressure rising and she was not going to let Andrew get into her. Eh ikaw ano? Kamukha mo naman si Miggy. Ngumisi si Andrew. Unti-unting nawala ang ngisi. His voice low and gravely when he spoke again. So, we're suddenly a couple Kampanting isinandal nito ang likuran sa sandalan at pinag-cross sa mga braso. Kung sa bagay, dati pa naman diba? Excuse me? Talagang inaasar siya ng lalaking ito. At sino naman nagbigay sa'yo ng ideya na couple tayo ha? Ikaw, diba? Bahagyang ngumisi ang kabilang bahagi ng labi nito. Mickey and Minnie. Minnie and Mickey. She had almost reached her boiling point. Kapal ng face mo ha. Kahit kailan ka talaga. Akala mo kung... Makinig ka sa akin sweetheart. Putol nito sa pangigigil niya. You saw me. Then you work up your courage to come over and talk to me. Ngumiti ito. Totoong ngiti this time. At hindi niya kayang itangging magandang ngumiti ito. Ang mga labi nito ay fuller sa ibaba. May bahagyang cliff. In fact, he looked sexy when he smiled. And that insolent face was in fact so appealing. Lalo siya nang gagaliiti sa itinatakbo ng isip niya. Ngayon, dalawa na kinaiinisan niya. Ito at ang kanyang sarili. Aminin mo na kasi.
Patuloy ni Andrew. May crush ka sa akin, di ba? Nanlaki ang mga mata niya. Crush? Hindi agad nakuha mapagsalita ni Mia. Napahumindig siya. Inaakusahan siya ni Andrew Montalvo na may crush siya rito. Ang negrong ito, alam nito na hindi totoo yun dahil alam nitong may nobyo na siya. Maging si Andrew man ay may nobya rin. Ngunit talagang iyon ang ipinambabatong lintanya nito sa kanya upang maasar siya ng gusto. Mia finally found her voice. Even if you were the last man on this planet, in the whole universe, hindi ako magkakakrush sa'yo. Napangiti muli si Andrew. Luma na yan. Wala ka namang originality. Iyan naman lagi sinasabi niyo mga babae. Kahit dead na dead na kayo sa aming mga lalaki. Napakayo ang mga kamay niya sa galit. Ang mga estudyante ay nakatingin na sa kanila at unti-unti na siyang napapahiya. Ano ba ang gusto nitong palabasin? At bakit nga ba nagtsatsaga siyang kausapin ito? Sana ay pinakinggan na lang niya si Ana na palipasin na ang ginawa nito sa kanya kanina sa klase. Oh, huwag kang manggalaiti riyan. Patuloy nito at naggibit na mga balikat. I was just stating a simple fact. Naningkit ang mga mata niya. She hated him. Oh, how she hated him. Kala mo, pagpasok ni Brent bukas isusumbong kita. Sabi niya na parang bata. Sino? Yung mistisong hello mong boyfriend? Yun kunwari pinipilit magtagalog at ibinababad sa 5 drum na aqua oxinada ang buhok para dumilaw. Ha? Mukha pa akong foreigner dun ah. Insecure ka lang. Galit na sabi niya. Paano kasi negro ka? Sweetheart, Negros black. I am romantically dark. Tall, dark, and handsome. Aminin mo. You know my father's Latin. Original to, sweetheart. Dinuro nito ang sariling dibdib. Hindi ito fake tulad ng boyfriend mo. May pakaramdam siyang umuusok na ang ilong niya. At bago pa tuluyang mawala ang poise niya, ay mabilis niyang tinlikuran ito. Bumalik sa mesa niya at sinamsam mga gamit. Walang pakialam sa ilang estudyanteng kanina pa silang pinapanood at mabilis na lumabas ng kantina. Nice chatting with you, Angel sweetheart. Pahabol na sigaw sa kanya ni Andrew and she could hear some student laughing in glee. Nagbubusa siya sa galit kahit hanggang makalayo sa kantina at hindi siya makapaniwala na nagpatalo siya ng ganun-ganun lang. Ni hindi man lang niya nasabi ang gusto niyang iparating sa hambog na lalaking iyon. At tila seryoso pa ito sa inaakso sa kanya. Siya? May crush sa negrong iyon? It would be a cold day in hell.